I'm shaking. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipong ako na nga yung nabugbog. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Kinuha yung iPhone 11 ko. Sinira pa yung iPhone 13 ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue. Gumagawa ng dump account para sirain ako. Tapos yung pinakamasakit dito, guys, yung scandal video niya na hindi naman ako yung nandoon pero hindi nadawit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos po ako nakipag-iwalay sa kanya. Tapos, okay, sige. Sabi ko, maghiwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa akin. Ilang beses mo nginila yung buhok ko. Ilang beses mo kong pinahiya at tinulang. Hindi ako nagsalita, nanahimik lang ako. Tapos malaman-laman ko na ang dami mong pinapakalat na fake news sa akin. Tapos gumagawa ka pa ng sandamakmak na dami account para sirain ako. Hindi mo ko tinitigilan. Tinatanong ko, ano ba yung nagawa ko sa'yo? Ikaw na nga itong may atraso sa akin. Yung magulang mo, hindi pa ako binabayaran sa 325,000 ko. Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa din tumitigil sa kakagawa ng dami account. And alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny, alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny yan. Sobrang sakit. And up to this moment, guys, yung depression ko mas lumalala. Mas dumadami yung tinitake ko na medicine. Kasi minsan may times na gusto ko na lang gitilin yung buhay ko. Dahil sa ginawa ng ex ko na dinadamay niya ako sa mga scandalous na video niya na kahit hindi naman ako. Hindi ko alam kung ano yung purpose. Tapos meron siyang sinasabi na bayaran daw ako. Yung pagkatao ko, pok-pok daw ako. Sobrang dami niya sa akin sinasabi. Lahat ng yun pinabayaan ko. Ang gusto ko lang naman yung tahimik na buhay, pero hindi mo sa akin maibigay-bigay. Tapos na tayo, di ba? Tapos na tayo. Naiiyak ako kasi tapos na tayo. Ba't hindi mo ba din ako tinitigilan? Ba't hindi ka na lang mag-move forward, di ba? Sobrang natama na. Depressed na ako. Kilabutan ako dito mga kabayan sa video ito. Alam nyo, matagal na po itong video na ito na bago pa po kahapon. Itong nakarang araw ang pagkaslang dito kay Mima Alicia. Mga kababayan, tayo po ay alam naman po natin magkaiba po tayo ng pero hindi po yun ang dahilan para hindi po tayo hindi tayo magpakatao. Bagamat itong babae na ito, sobrang below the belt ng kanya sabi mga. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nakita po natin napanood sa video, mayroon po siyang matinding po yung kanyang naging karelasyon. Na ikinikwento naman po niya. Actually, matagal ko na po itong video na ito nakita, napanood. Hindi ko lang po ito nireaksyonan na sa inyo rito. Mas may mga mahalagang bagay tayong dapat pa. Bakit ngayon nilabas natin ito? Mga kababayan, kaya po natin to yun nga po pumanaw na po siya kahapon. At ang problema sa kanyang pagpanaw kahapon mga kababayan, ito pong kanilang mga kakamping mga vlogger ay almost lahat po ang tinuturo na kaagad ay ang mga Duterte or ang mga Duterte. So, nakakalungkot isipin na hindi muna sila tumingin sa iba't ibang mga anggulo kung gusto talaga nila hindi po pwede
yung diretso ka na lang kaagad titingin sa isang isang anggulo nang hindi mo muna tinitingnan kung bakit nangyari ito ay may mali siya. Kung titingnan niyo mga kababayan dito sa kanyang sinasabi, hirap na siya hanggang sa dumating sa punto sa bandang huli, gusto na po niyang magpakamatay dahil depressed na po siya dahil pinipilit at pinapahirapan siya nitong dati niyang ito po yung sinasabi ko po sa inyong nakakalungkot bayan ano. Dapat magpaliwanag si Sara Duterte sa pagkamatay ng isang vlogger na madalas din siyang nakakatanggap ng na hindi titigil. Mga death squad ni Dick kumikilos na para patahimikin mga sa tingin niyo mga kababayan, sa sitwasyon ngayon, may kakayahan ng mga Duterte. Makukulong si Tatay Digong diyan sa dahig. At hindi mai-impeach si VP Inday Sara. Wala na pong silang kapangyarihan. Lahat po ng kanilang alay, Marcolita, napaka-imposibleng makulong. Nakulong na. Di ba? Wala namang kasalanan si Senator Marcolita. Cleared na siya sa Comelec. Nakulong. Yung nagbigay lang, nag-donation lang, nakulong. Pero yung mga magnanakaw ng mga alam nyo mga kababayan, diretso na po tayo sa ating ito pong nakakalungkot. Ito pong BBM vlog. Tama na itong wala na po silang default. Lagi na po nilang nakatatak na po sa utak. Kung may masamang pangyayari, Duterte. May nangyari noong nakaraang Duterte. Nangyari ngayon Duterte. Ganun na lang po sa lahat. Dito na lang po tayo di ba? Nakikiramay po tayo sa kanyang panaw. Pero naman, tigilan nyo na yung style ninyo na yan. Na default nyo. Hindi tayo makakamit ng totoong hustisya. Tandaan po ninyo, nangyari yan sa isang kasamaan ninyo. Maaari din mangyari yan sa bakit kanyo mga kababayan? Abay may kumakalat pong ganito. Di umano mga kababayan, nagkakaunsihan daw po itong mayroong kumakalat mga kababayan na ganitong post ni MP Miko Pugi nagkaunsihan, totoo kaya ito? Pero pong Miko Pugi po MP Miko Pugi News. Kita ko lang po ito sa kanyang Facebook. 13 hours ago na. Wala naman pong pinapangalanan dito pero may sinasabi dito. Nagkaunsihan, totoo kaya ito? O 2 million, 2 million lang yung binigay yung party mo na kay Boss B pa. Wala sa akin. Talaga ba? Ikausap ko na lang si boss. Sa inyo daw inabot. Kinukupal nyo ba ako? Kung may party ka sa 2M, hindi 5 na maghahati doon. Pang-apat lang na tao yung TIF 250. Kung 2M yan, di 500. Apat, di ba? O, talaga bang 2M lang? 2.5 ang ibinigay. Huwag nyo ko galitin. Bahala ka nga. Maliit lang ang kaluukan. Kupakupalin nyo. Alam nyo mga kababayan, may mga ganito pong may mga ganito pong makalat na mga screenshot. Dati may mga screenshot na rin na kung saan galing yung pera na pinambabayan sa mga vloggers. May mga naglabasan na rin mga. Kaya ang dami pong mga no? Mukha nito. Tingnan nyo kung 1 million, 250, apat yun. 2.5 ay 2 million. Sabihin, 500. Kung may party ka sa 2, hindi 5 na maghahati-hati doon. Ang apat lang na tao, yung tig 250. Di ba mali? Tama ba? Tama ba? Oo nga pa. Kung apat na 250 yung Tama, apat na 250. 1 million. 100, dalawa. So, 8 dapat. Ang 5 na daw siya. Kanino yung 1 million mapupunta?
Parang ang dating ganito. Sa 2 million daw, 4 lang ang maghahati doon na tig 250. Ngayon, pag kasama ka, pang-5 ka na. Parang ganun lumalabas. So may mga unsihan dito mga kababayan at ito pang makapansin-pansin sa dulo. Maliit lang ang kalookan, ako pa kukupalin nyo. Ayun no, maliit lang ang kalookan, ako pa kukupalin nyo. Ito, basahin na natin. May screenshot na kumakalat ngayon sa social media tungkol sa 2.5 million at hatian. Pero malinaw, hindi pa beripikado kung authentic, edited o gawa-gawa lamang ang screenshot. Wala rin kumpirmadong pagkakakilanlan ng mga taong nasa usapan. Kaya huwag muna tayong magbanggit ng pangalan, magturo ng sangkot kung may lehitimong petition, kaya ilagay sa comments. Ayan mga kababayan. So, ito, nililinaw po na wala pong beripikadong pangalan kung sino po usapan na ito. Ba ito kung pansin-pansin lang dito, mayroon nakasulat sa baba, maliit lang ang ako pa kukupa. Yan mga kababayan. Balikan natin ito. Itong si Mima Alicia, panahon, umiiyak siya. Matindi talaga ang kanyang pagdalamhati ni parusa at mahirap sa kanya. At talagang may pera, ayaw na sa pigilan. At mayroon pa nga mga kababayan balita na ito daw ay naibawsi na. No? Bawsi na. May balita kasi dito, Lizzie, kaso nga, dahil copyright. Sa copyright. Ang nakakalungkot na naka-default Duterte ang kasalanan. Pero, eto mga kababayan, bukod po dito sa nauna Islam, may mga video pa siyang ganito. Share ko sa inyo. Sana tayo maluluto. Baka hindi nyo pa ito napanood mga LG Secretary Remulla handa na raw maging presidente. Kung sa inyong dalawa ni Sara Duterte, wala akong pagpipilian, puta. yan mga kawain. BI na naman ha. Time to time, ikakat ko lang ha. Kasi pagka may PN ng ganyan, para medyo ma-distract yung itim ni yun. Sana lang mapupunta yung bansang Pilipinas. I know I'm ready for the... No, hindi ready sa'yo yung mamamayang Pilipino. Sa basurahan ka mapupunta. Alam ninyo, mga minamahal, kahit nasa ahensya, yang si John Vic Remulla, kahit nasa ahensya yan, sumusuporta yan kay Presidente, ayoko, oo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, John Vic? Diyos ko! I don't We know. better, if you do decide to run, we better media train you. I told you I'm not a best person. Yung tawa niya palang, tawa ng demonyo, mapipikon maaasar ka talaga eh. Yung putang inang John. Yan na naman mga kababayan. No? Mura na naman si John Vic. No? Ito, ang kwento kasi dito mga kababayan, ito daw po ay, sabi dito, pasabog ni Mima Alicia laban kay DILG Secretary John Vic Remulla at General Torre. Hindi kaya ito ang dahilan bakit siya itinungka. Yan. Dami pong mga posibilidad mga kababayan. Tingnan nyo ha, may binabanggit na naman siya ditong pera. Mamaya-maya, hindi pa niya nabanggit. No? Mababanggit niya ditong pera at kung ano-ano pa mga kababayan. Tungkol dito kay John Vic Remulla. Ano ho, mga kababayan. So, hindi po natin sinasabing ano ha, kaya nga dapat imbestigahan kasi napakarami pong pakalat, napakarami pong mga fake news nitong ni Mima Alicia. Yung iba hindi mo talaga malamon, hindi kahit aso, kahit pusa, kahit sinong scavenger ng mga hayop, mga animal sa mundo, hindi ka kainin ng mga pinagsasabi. Hindi kayang kainin mga kabayan. Kaya nakakalungkot man dahil nga sa kahit hindi natin siya kasama sa ating sinusuportahan, andun pa rin yung parabagang nakakainis dahil hindi mo talaga malamon ang mga pinagsasabi nito. Ano pa man, nakikiramay po tayo mga kababayan ha. Kasi kasama pa rin po natin to sa trabaho. Yung problema nga lang, iba yung landas na pinasok nila. Pwede naman po tayo naman, may followers naman tayo. May nanonood naman sa atin, di ba? Hindi naman tayo nagmumura. Nakakita na ba kayo rito na nag-PI po tayo? Wala.
po tayo nagpipitay, hindi po tayo no? Maaari yung gago, tarantado, nasa ano naman po yan eh. Nasa diksionaryong Pilipino naman, UP Dictionary naman yan eh. Hindi naman po mura yan, yung gago. Di ba? Gago, gaga. Hindi po mura yan. Yung mura po yung PI, yung mga malulutong na yan. At ganyan po magsalita itong babae dito. Nakakalungkot, kababayan ko pa naman. Kung ganun yung waray mga kababayan, yung tapang po ng waray. Ako kasi, pwera akong waray. Tapang po ng waray, hindi ganun eh. Alam ko, minsan yung waray, tahimik lang, ayaw talaga ng ano, kasi nga pag pumasok na dyan, ang hirap na lumabas eh. Kaya hindi na talaga yan na ano, hindi na aatras eh. Pag bago pumasok dyan, kailangan ano na talaga, handa na talagang matudas. Parang ganun, mga bayan. Tingnan nyo ha? John Wick na yan, ayoko, naiinis ako. Ginawang circus yung DILG eh. Wala nang naging matinong achievement. Ang lakas pang, alam niyo kung ba't sila nag-away nito? Nang dahil lang yan sa 8 billion. Ayan mga kababayan, no? Alam nyo ba kung bakit sila nag-away nito? Ang dahil lang yan sa 8 billion. So may mga alam ito, Mima Alicia mga kababayan, about po sa mga yung dito sa BBM admin, ano? Kung hindi siya fake news ha, kung totoo yung kanya sinasabi, may mga alam siya. So hindi kaya ito isang mga dahilan kung bakit siya napatumba mga kababayan. Napakarami niya ng alam. Napakarami niya ng alam. Tandaan po natin, itong administrasyon ni napakarami po na nagsiwalat dito. Tayo kulong. Ano mo, Marcolita, sila yung mga nagsiwalat sa Bingo Estrada, sila yung mga silang kinulong. Sino yung mga bumaliktad? Joel Villanueva, Escudero, hindi kulong. Pero kasama rin sila sa mga isinasiwalat. Ngayon, hindi sila nakulong. Pero yung mga nagsisiwalat, kulong. Ngayon, kabi-kabilaan na rin ang kaso ng mga dating Marines. Pati sa Atty. Baligon. Lahat alang kulong. Diba? Eh ikaw, dami mo na rin alam eh. Dito sa administrasyon na ito. Well, hindi pa ako nagsasabi ha na pinapakita ko po sa inyo, ito yung mga pinagbablog niya bago pa siya, pas lang. Kasi mantakin ninyo yung MMDA ngayon, sobrang lakas ng mga CCTV nila. Oo, huli agad. Ngayon yung PNP wala na. Malamnay na. Oo, malamya na, mahina na. Samantalang sa MMDA, zero budget. Dati pang pondo yun na ginamit. Dati pang mga gamit na nirehabilitate lang, zero budget. Hindi kailangan ng 8.5 billion. Wala eh. Mukhang malaki na, kaya sibat na. Ganon, or baka naman panggulo ka lang, John Wick. Sayang yung load ko, kakapanood sa'yo, John Wick. Inang-ina mo ka? Yan na naman mga kababayan. Umuulan ng mura, no? Umuulan ng mura itong babaeng ito, nakakalungkot. Malulutong ng mga mura ang pinagsasabi. Patuloy natin. Dapat hindi ka lumalabas ng bahay hanggat hindi ka nakakainom ng gamot eh. Lakas ng amats mo eh. 'Di ba? Sa gitna ng sunod-sunod niyang sablay. 'Di ba? Sa mga maling impormasyon, sa mga high-profile fugitives na mga patuloy na nakakalusot. Tapos mayroon ka pang abala ka pa talaga, John Wick, na magpapresko na tatakbong presidente. Pukin ng ina mo ka. Yan na naman mga kababayan, no? Mura na naman siya, di ba? Sana hindi ba ako dito ma-restrict ni YouTube, no? Ano lang, no? Sabagay, nag-react lang naman po ako, hindi naman. Alam niyo mga kababayan, bigyan ko lang kayo ng quote. Bakit kami ingat na ingat sa mga bakit? Kasi nga po wala po kaming sahod. Kahit kanino na kami dito lang umaasa. Hindi naman po libre ang aming internet, hindi naman po mga gamit na ito. Napakamamahal po nito mga gamit na gamit sa pagkakit. Kasi obra yung mga mahihinang klase. May mga price po yun. Pamumulot niyan. Hindi naman po pwedeng sabi punta kami doon sa mga bilihan eh. 30 supporters kami kaya libre na kami ng gamit. Hindi naman ganun eh. Unless kung may Duterte supporters na mag-sponsor sa amin na may-ari ng isang computer shop. Diba? So, ito lang po ang aming pinagkakitaan. Ang nagkakagulat dito mga kabayan, marami po sa kanila
ng mga talagang malulutong magmura. Walang monetization, pero patuloy pong at karamihan sa kanila may mga kwentas, nagsisipagyaman. Hindi po kami naiinggit ha, mga kababayan. Tingnan nyo itong isa ha. Ano, karamihan sa kanila ganito yung mga itsura. Oh. Ang yayaman nila. Isa nga, yung isa kilala ko talaga mga kababayan na mahirap din. Dahil nakasabayan ko po yung 2020 pagbablog. Parehas lang. Hindi nga kami makakain ng tanghalian sa mga restaurant eh. Oo, mga kababayan. Wala kang ballpen. Humihiram sa akin ng ballpen. Pero nung isang nag-vlog yun, nagpakita, abag, may Ferrari ba yun? Lamborghini. Basta isang sasakyan na sports car na hindi sa panaginip, hindi basta-basta makukuha ng isang ako po. Tapos may townhouse. May sariling sasakyan na sports car. Tapos talaga naman, akala may sakit na hipa, ganyan naglalakihan yung mga kwintas ng mga dito. Tapos ang lulutong magsipagmura. Kaya alam mo dito sa YouTube mga kababayan, nililimit ni YouTube yan pagkapalamura ka. Nililimit ni YouTube yung ads, maliit ang kita mo dyan. Ganun po ang patakaran ni YouTube mga kababayan. Kaya kami rito, ingat na hindi kami po magmura. Kaya nga ini-interrupt ko pag nagmura para hindi mapansin ni YouTube. Tuloy natin mga kababayan. LG Secretary Remulla, handa sa'yo, John Vic, inang-ina mo ka? Yan nga mga kababayan. Tuloy natin. Dapat hindi ka lumalabas ng bahay hanggat hindi ka nakakainom ng gamot eh. Lakas ng amats mo eh. 'Di ba? Sa gitna ng sunod-sunod niyang sablay. 'Di ba? Sa mga maling impormasyon, sa mga high-profile fugitives na mga patuloy na nakakalusot. Tapos mayroon ka pang abala ka pa talaga, John Vic, na magpapresko na tatakbong presidente. Pukin ng ina mo Kaya na naman, mura na naman. ka, John Vic, ako sa'yo. Tumahimik ka, dagdag gastos ka lang sa gobyerno, pabigat ka lang hindot eh, no? Dagdag gastos, dagdag kahiyan, dudang-duda na sa'yo yung buong mamamayang Pilipino sa kakayahan mo, na tapos bigla kang tatakbong presidente. Ay, Remulla signatures nga naman talaga. Diba? Kahit nga itong si Martin, pinagtripan nila eh. Ngayon, tingnan ninyo kung sino yung mga ahas sa gobyerno. Nalaman natin yung Boeing, di umano, gustong i-albor. Yang si, diba? Si Mike Defensor. Tapos ito namang si John Vic. Tragisan yan. Dapat dito sa mga to. Ay, naku, Diyos ko. Nanggigigil ako. Si Atong Hang nag-hide and seek. Kinakina ninyo. Ayan na naman, mga Pangina mo, John Vic. Ayan na naman, grabe. Umuulan ng puro John Vic ang sinasabi niya mga kababayan ha. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kung si Tori pa yung nandyan, si Tori kasi hindi yan hindi nadidiktahan si Tori. Sa totoo lang, hindi mo pwedeng diktahan itong si General Tori. Hindi mo pwedeng sabihin, si Tori, utusan mo ganyan. Alam niyo kung bakit nagkaroon ng gulo kay Tori between Anong ito mga kababayan, kung hindi sila fake news, bakit nagkaroon ng gulo itong si John Vic at saka si Tori? DILG Secretary po yung John Vic Remulla. Alam niyo kung bakit? Bakit nagkagulo? Dahil sa 7 billion firearms. 7 billion. Mali. 7 billion or 8 billion firearms. Sabi ni Tori, bakit pa natin kailangan ng budget? May mga bago pa naman yung mga baril natin. Ayaw kasi ni Tori ng korupsyon. Ayaw ni Tori ng korupsyon. Mga minamahal, ayaw ni Tori yan. Kasi si John Vic kasi may 10% cut dun sa mga baril. Ngayon, dahil nagkaroon nga sila ng hindi maayos na pagkakaintindihan, si Tori unceremoniously tinanggal, sinibak, nanggigigil ako. Si Tori unceremoniously. Tapos pinapag-force pa nila na mag-retired. Hindi, huwag kang mag-retired, Tori. Nasa iyo pa din yung pangalan na general. Huwag mong ibibigay kay Nartates yan kasi Kita nyo mga kababayan ha, totoo ang kanyang sinasabi, di ba? Totoo. Kasi, di ba si Tori, pinorse nila pag-resign? Hindi pa po si Tori nakapag-resign o nakapag-retired. Pinorse nila mga kababayan. So, totoo no? Pero ang kapansin-pansin dito, 7 or 8 billion na binabanggit niya, o ba yun mga kababayan?
Di ba isa ito sa naglabasan na balita noon na may ganito ngang banggaan si Torre tsaka si ano, dyan sa pera na yan. Naku po mga kababayan, mukhang sa tingin ninyo, kaya nakakalungkot yung mayroong mga naka-default na kaagad na Duterte na kaagad ang sinisisi, di ba? Nakakalungkot ito mga kababayan, kaya hindi dapat ito tinitingnan nila, no? Hindi dapat yan mga kababayan, tuloy natin. Nartates, parang isang asong ulol. Oo, na sumusunod lamang dito kay John Vic. So, ayun guys. Yan no, mga kababayan, no? Biruin mo yan, sabihan pa niya si Nartates, isang asong ulol, sumusunod lang daw kay John Vic. Huwag kang mag-retard, Torre. Nasa iyo pa din yung pangalan na general. Huwag mong ibibigay kay Nartates yan. Kasi si Nartates, parang isang asong ulol. Oo, na sumusunod lamang dito kay John Vic. Grabe, ano? Huwag kang mag-resign, Torre. Huwag mong ibibigay kay Nartates yan kasi si Nartates para lang sumusunod, parang asong ulol na sumusunod lang kay John Vic. Bayan. Sa tingin ninyo, may posibilidad kaya mga pinagsasabi nito? Ha? Bago pa po siya matsoge, may mga ganito pala mga kababayan na kanyang mga pinagbablog, ano? Napakabibigat po nitong kanyang mga pahayag, mga kababayan, no? Tingnan nyo na pupunta tayo rito, ito pangalan to, Romeo TV. Ayan, no? Ito, no? Ayan, mga kababayan, ang dami pala nitong mima na to. Ang dami nito talagang mga pasabog na bagamat kasama dyan sa administrasyon, katulad nito ni Junbic, ay tinitira din ito pala, mga kababayan. Mayroon din pala kay Nartates, ito na yung maganda. So, bukod pa yon sa kanyang sarili or personal niyang issue. Kung I'm shaking. Or personal nitong issue na ito daw po mga kababayan ay sinampahan daw po ito ng bawsi. 2 beses daw po ito sinampahan ng bawsi. Sa pagkakaalam natin sa balita mga kababayan, dyan daw sa Pasay, na-dismiss yata ito at isinampa ito muli sa ibang lugar naman. Itong personal niyang away dito sa kanyang ex, mga kababayan. Aside from dyan, mayroon pa pala itong si Torre at saka itong si may nabanggit pa siya ng mga panahon na yun. So, hindi po pwede na basta na lang i-default natin o sabihin natin Duterte na kaagad, mga kababayan. Kasi ganito po tingnan mo itong si Jesus Akla, mga kababayan. Itong Jesus na anti-Jesus Christ. Justice for Mima Alicia Lipata, an anti-political blogger who was killed for reason still to get killed. Ba? Naka-anti Duterte kaagad, papatunugin na kaagad nila, mga kababayan, ano? So, ang hirap, no? Ito yung mga kababayan, screenshot, screenshot na nakita natin, wala pa po itong wala pa po itong mga kababayan, wala pa po itong tinatawag na validation. Ayan, wala pa po itong validation kung siya nga ba talaga ito. Wala pa po yan. So, sino ba yan, mga kababayan? Tingnan natin mga kababayan kung ano ang kanya mga pinagsasabi noon, sabi niya noon, mga vlog niya. Tatay mo karton, tatay mong karton, lalagay sa garapon, nakagarapon. Yan, mga kababayan. Kanyang vlog noon, tatay mong karton ilalagay sa garapon. Sa TikTok daw po ito, mga kababayan. At yun nga po, yung sa kanang kamay niya karton, di ba kay Pangulong Duterte, mayroong karton image or picture na sa dahig. Tapos daw, ilalagay daw sa garapon. Ito na garapon ng stick ko. Diyan daw ilalagay, mga kababayan. So, nakakalungkot. Ang balita naman po kasi nito, mga kababayan, yung tungkol dito kay Paril, ay mukhang hinuld up po ito, mga kababayan. Pero para sa akin, hindi lang po ito yung hold up.
may mas malalim talaga dito na nangyari mga kababayan. Hindi lang po ito basta na hold up. Ano? Ito po ay may mas matindi pa, may mas mabigat pang reason kung bakit po ito pinaslang. Diyan sa napakarami po niyang mga tinamaan or naapakan, hindi lang po basta Duterte ha. Kasi yan, napanood na po ninyo na mayroon pa po dito sa kay kila John Vic, which is kakampi nila mga kababayan. Ayun, balita ng sabi dito, nasawa yung political vlogger si Mimi tapos magbabaril ng trending tan. Date on the spot si Mimi Alice tapos napala sa ulo at sugat in partner na si alias ni bandang 3 AM nang iparada ng sa harap ng pahang bahay ba sinil pangbuksan ang gate nang biglang sumulot ang riding ng tandem at pinagpaparel sila. Ayon sa mga ari, pahang bahay ng mga bagong lipat ang magpartner sa lugar. At ngayon, ang pagkakakilanlan mga suspect ng motibo. Hanggang dito, na may kayan ito, negosyo, buy and sell ng mag-asawa o magiging vlogger. Piling motibo daw po, mayroon pa pala mga kababayan, buy and sell na ng mag-asawa, mag-live-in partners. Mayroon pala silang at saka yung pagiging political vlogger nito. Kung pagiging political vlogger mga kababayan, nakita na hindi lang po basta Duterte. Mayroon pa Cory, Tartates at babangkit. Diba? At saka ito naman, rin na ito, na unsihan di umano, hindi natin alam kung gaano rin ito katotoo. So, abang-abang pa po tayo ng update dito. Naman ito. Binsoy man faces psychological abuse, violation charges. Will vlogger Mima Alicia finally get the justice deserved? Authorities have filed criminal charges against a man identified as Kyle Anthony Cue and for alleged violation in laws related to sexual abuse and privacy violation. According to official records, booking, the case involves an violation of 5 of Republic Act 907, also known as the Anti-Violence Against Women and Their Children Act, which covers acts of psychological abuse. The accused in also facing a for a Republic Act 9995 for the anti-put video of 2009 and that penalized the recording or private image without consent. Cases reportedly filed under number. Yan po. Ito yun malamang mga kababayan, di ba? Ito yung kanyang binabanggit. Yung ating napanood, mga kababayan, yung ayaw niya na, maltrato siya, di ba? Ang makamatay na lang. Baka yun mga kababayan, napaw natin to. Sabi ko mga minamahal, wala na. Eto na mukhang pasuko na si Digong. Umaatras na sa laban na kanyang sinemot. Mo talaga sa Duterte. Ano naman tong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo. Tang ina ba naman mga minamahal? Ayan mga kababayan, bumanat na naman. Nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tokhang-tokhang? Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Kababayan. Sobra pong below the belt itong kanyang kawan dito. Nagpalaglag ka ng bata. Asa ng nakakatakot po. Ito pang nakakalungkot dito, no? Tayo, kunting lang natin ng mga DDS supporters, DDS vlogger, abay katakot-takot na libel, demanda ka agad ang mapupuntahan natin.
kahit pa nga matitindi na yung mga hawak nating ebidensya, matindi pa rin ang demanda kaagad libel, ba? Pero sila wala pong nagsasampa ng libel, wala kasi hindi po natin hawak yung ano eh. Hawak po nila lahat eh. Pero mo ba sabihan ni Bibintay sa araw, mayroong kabit. Tapos alam, ang sama talaga. Nagpabimbang pa daw doon sa ibang bansa. Nagpalaglag daw, kaya na pumupunta sa Germany. Kung na maanong ito mga kabayan, kaya huwag na ipanood pa sa stress pa kayo, no? Pero kaya ko lang inano sa inyo kasi nga, yung kanyang mga previous na mga pinagsasabi, mga panahon nung siya po ay nagbablog at buhay pa, nakakalungkot. Di ba? Nakakalungkot po itong mga klaseng ano. So, ayan. Alam nyo na, although marami pa po eh, yung iba talagang malulutong na mga mura, ang mga pinagsasabi, hindi ano talaga, maatim pa pakinggan at panuorin pa. Parang, isip ko lang ba, hindi man lang ito na, hindi ko po sinisisi yung nanay niya ha, pero, ay, hindi mo ba ito na-advisean mo lang ng anak mo? Kasi, parang, ano eh, iba, ako siguro kung ako yung magulang, tapos ganito yung anak, parang nakakaano, as in nakakadiri ba na isipin man lang na ganun, bibitawan mo ganun pananalita mo? Alam mo namang hindi yung walang katotohanan yan. Sabihin mo, tapos sabihin pa na, si Bibi Sara tomboy, may relasyon na kadalaki, galing lang yun sa isang baliw. Mayroong isang baliw na kasama nilang vlogger, kasama din nila, na baliw na vlogger na yun, na dugyot, na may certificate sa mental, wala bang doon na ito doon niya kinuha ang kanyang impormasyon na gano'n, mga bayan. Sabi. Meron pa rito mga kaya. Tingnan nga natin kung ano. Turo po kay Robin. Robin, huwag ka naman ganun. Marunong na yan ang acting sa digong ba? Ang pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong siligong nag-aagaw buhay. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Diba? Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Diba? Para naman masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo na exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Na, hindi kami nasasatisfied ba? Huwag naman ganyan, Robin. Artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba? Sino ba yung nag-insist dyan? Diba? Over naman! A few moments later. Turo po kay Robin. Robin, huwag ka naman ganun. Si Tatay Digong, buhay pa, kung paano na ito. Ito daw po yung nagsabi na bring him bone. Yun, tapos di ba napanood nyo ng karton? Bukod pa, yung kay BP Sara, bukod pa, napakarami po. Pero sa totoo lang mga kababayan, hindi po nagawa ng mga Duterte yung mga pinagbibintang nila. Kasi tingnan nyo, mga buhay pa sila eh. Oh. Si Trillanes nga na matinding manira kay Tatay Digong, buhay na buhay. Di ba mga kababayan? Alam niyo po, bago tayo magtapos, ganito, meron pa tayong isang na aral ito. Dumistansya ang AirAsia Philippines sa umano'y pagbabanta ng isang empleyado kay Senador Robin Padilla. Git ng kumpanya, hindi nito kinukonsinti ang anumang asal na nagsusulong ng karahasan o masamang intensyon. Iniimbestigahan na raw nila ang issue at magpapataw ng naangkop na disciplinary action. Pinost ni Padilla ang screenshot ng social media message na tila banta ng pamamaril. Buwelta ng senador, kaya raw parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao dahil sa mga katulad nito
na ikinakampanya ang pagpatay ng kapwa-tao. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay Yan mga kabayan. Tapos ngayon, yung depensa nito mga iba, bakit kay BP Sara? Yung kay BP Sara, dala yun ng takot at kabiglaanan na. Dahil delikado na si BP Sara doon. Wala na silang kuryente. Ha? Ito naman sa kanya, talagang naghihikaya talaga. Ito talaga maliwanag na inciting to sedition. Biro mo, wala bang maglalakas ng loob? Di ba mga kaubayan? Wala daw maglalakas ng loob. Maglalakas ng loob. Kaya nilang lakas ng loob yan. Galawin nila yan. Bukod sa senador yan, number 1 senador, abay, mahal na ng mga MNLF, mga Muslim. Ayan o. Oh. Ayan o mga kababayan o. Mahal na mga Muslim. Kumiswari o. Taon. Diba mga kababayan? So, tapos maghikayat ka ngayon. Walang maglalakas ng loob para galawin si Senator. Parang ikaw na rin ang nag-ano sa sarili mo buhay niya. Diba mga kababayan? Kalungkot tao na wala pong iniisip, walang iniisip na matino. Yan no, ito po yun. Kahit Stewart this Kahit Stewart isang player is dahil sa kanya para wala ito. Air Asia employee. Hindi pala siya flight stewardess. Tanggal ka tuloy. Ano ang aral dito? Sa natanggal at dito kay Mima Alicia. Sa mga vlogger, mapadidiis vlogger at mapa-vlogger, kahit anong pa man nga vlogger ka, huwag ka namang sumobra. Lahat po tayo may mga limit. Kahit pa sabihin na wala kang sinisanto, daan mo yung wala rin po. Wala pong sinisanto. Kahit kakampi pa, kaaway, kakampi, wala pong sinasanto. At ang lalo na langok, bawal, napulbo. Yan po yan. Wala pong sasantuhin. Wala pong kikilalanin kahit magulang, nire-rape, anak, nire-rape. Ganun po. Tinanong, diba? Ito na mismo, Mima Alicia. Hindi ko sinasabi yung kanyang live-in partner, yung kanyang live-in partner, mayroong sabing gano'n. Kulang, kababayan, sabi lang natin, kahit sino pa, ay mayroon po talagang matinding balik lahat ng ating gagawin. Pero kahit sino ka pang kakampi ka, kahit si Satanas ka pa, hindi sasantuhin or isang sino man talagang may kahit magkampi pa. Yan po. Ang aral dito, mapasaan man tayong panig na vlogger, dapat huwag po tayong lumagpas at dami. Yan po. Kung channel na ito, bound po freedom of speech, article 6 yun. Sabi dyan, freedom of speech, freedom of expression.
malaya po tayo, pero andyan po yan. Hindi na po saklaw dyan yung personal na paninira or pagsasalita. Kasi, kanya, sinasabi nito. Ipisara, nagpalaglag, may kabit, kumboy, hindi na po yan. Personal na po yun. Pero kung babanatan mo si BBM Sara tungkol sa kanyang trabaho, walang problema. Ganun man din si BBM. Ang problema lang kay BBM, kasi nga, atin na niya mismo ang nagsabi. Itong si BBM ay umaga, tanghali, hapon. Sabi ng kanya. In-announce naman yan dyan sa IN Serali sa loob. Diba? Now, may karapatan doon tao magtanong. Nagpunta na sa Supreme Court. Tinatanong na, dapat ka bang magpa-hair follicle drug test? Anong ginawa ni BBM? Ayaw niya. Diba? So, di ba may mga pronouncement ito, babaeng ito? Ano, kung hindi ka guilty, ba't hindi ka umini? Ganito, ganun, di ba? So ngayon, bakit si BBM? Bakit hindi magpa-drug test? Ba siya guilty? Kung ganun klase ang inyong mga argumento, ibig sabihin, silence means yes. Kasi tahimik siya eh. Ayaw niyang sumagot doon sa sinasabi ng Supreme Court na mismo nagsabi. Ano masasabi mo? Wala lang. Kaliwala lang. Wala naman sa batas, sabi. Kailangan mo yung drug test. O, di ibig sabihin mga kababayan, dahil tahimik ka, issue ng drug test, taong bayan na ang humusga. Yun. Hanggat maaari, focus tayo sa issue. Basan natin yung pag-PPI. Ito lang mapapansin natin, worth it ba, mga kababayan? Ganito ba talaga kalaki? Yung nakataya para magwala ka ng ganyan, sobrang. Marami naman mga vlogger eh. Hindi naman nagmumura eh. Pero naipagtatanggol din naman nilang kanilang sinasabi. Pero worth it ba? Kamukha niyan ngayon. Well, hindi po nakasarado sa isang anggulo ang pagkasawi. Bayan ko po yan, taga-Samar po. Samar din po. Kaya lang, kaiba po ang aming. Kayo mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Sa mga napanood ninyo, sa mga vlog nito, mayroon pala itong personal na kinasuhan ng kanyang ex-boyfriend. At ito pa, pala itong ngayon na nangyari sa kanya. At sa kanya mga previous na mga pinagsasabi sa vlog, paninira, at sa lahat ng mga tutong na kanyang mga worth it ba ito para kunin ang bangan ko po. Kami sa lahat.